Kumusta mga kasaliksik? Sa taglagas ng taong 2024, nagbabala ang mga opisyal ng Ukraine at kanluranin tungkol sa hindi inaasahang balita. Mahigit 10,000 sundalong North Korean ang dumating sa Russia. Ang bilang na ito pa lamang ay sapat upang magdulot ng matinding pangamba. Ang mga sundalong North Korean ay kilala sa kanilang disiplina at walang pag-aatubiling pagsunod sa utos, anuman ang halaga nito. Sila ngayon ay nakahanda ng sumuporta sa kampanya ng Russia sa digmaan. Ngunit higit pa rito, ang tunay na bangungot. May ulat na posibleng umabot sa 100,000 sundalo ang ipadala na magdadala ng hindi matatawarang puwersa sa larangan ng digmaan. Isipin ang walang katapusang alon ng mga sundalo. Matapang, masunurin, at handang makipaglaban. Ang ganitong kalaking hukbo ay hindi lamang magpapalakas sa kampanya ng Russia, kundi posibleng baguhin ang takbo ng digmaan. Sa kabila ng mga pangamba, nang dumating ang pagkakataon para sa kanilang unang aksyon, isang nakakagulat na kwento ang nabuo. Sa halip na magdulot ng takot at magbago ng daloy ng labanan, nagdulot ang mga ito ng matinding kahihiyan. Hindi nila natalo ang mga puwersa ng Ukraine. Hindi rin nila napabagsak ang mga posisyon ng kalaban. Sa halip, ang nagawa lamang nila ay patayin ang kanilang sariling kakampi, mga sundalong Ruso na kanilang sinusuportahan dapat. Ang nakakahiya at malagim na pangyayari ay naganap sa rehiyon ng Kursk Oblast, sa kanlurang bahagi ng Russia. Ang lokasyon na ito ay sentro ng tensyon, lalo't bahagi ito ng kampanyang ibalik ng Russia ang mga teritoryong nasakop ng Ukraine sa kanilang sorpresang opensiba noong Agosto. Sa loob ng halos 3 buwan, unti-unting nabawi ng Russia ang 40% ng teritoryong nawala, na naging daan upang maging aktibo ang mga sundalong North Korean sa mas direktang papel. Sa una, ang mga North Korean ay nakatalaga sa mga suportang gawain, tulad ng paghuhukay ng mga trench, pagtatayo ng mga kuta, at pagsasagawa ng mga trabahong hindi na magampanan ng mga pagod na tropang Ruso. Subalit, nang tumindi ang labanan sa Kursk, ipinadala na sila sa aktwal na labanan. Dito nagsimula ang sakuna. Noong Disyembre 14, 2024, iniulat ng Defense Intelligence ng Ukraine, GUR, na isang grupo ng mga sundalong North Korean ang nagpaputok sa mga sasakyan ng isang unit na kasama sa puwersang Ruso. Ang insidente ng friendly fire ay nagdulot ng pagkamatay ng 8 sundalo. At hindi basta-bastang sundalo ang mga ito. Sila ay miyembro ng kilalang Akhmat Battalions, isa sa pinakamatatakutin at pinakaloyal na unit ng militar ng Russia. Ang Akhmat Battalions, na binubuo ng mga voluntaryo mula sa iba't ibang bahagi ng Russia, ay direktang tapat kay Ramzan Kadyrov, ang pangulo ng Chechnya, na kilala rin bilang malapit na kaalyado ni Vladimir Putin. Ang unit na ito ay kilala sa kanilang kalupitan at pagiging simbolo ng determinasyon ng Russia. Subalit ang reputasyon nilang ito ay nadungisan nang sila mismo ay mapatay ng mga kakampi nilang sundalong North Korean. Ang ugat ng sakuna, isang simpleng problema sa wika. Dahil sa kawalan ng kakayahang magkaintindihan, ang mga North Korean ay napilitang umasa sa limitadong bokabularyong militar na itinuro sa kanila. Bagamat sinubukan ng mga opisyal ng Russia na bigyan sila ng crash course sa mahahalagang termino, tila hindi nasaklaw ang pinaka-basic na utos tulad ng huwag barilin ang kakampi. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng kahinaan sa pagsasanay at integrasyon ng mga sundalo sa isang banyagang hukbo. Sa halip na maging simbolo ng lakas, ang pagsama ng mga North Korean sa puwersa ng Russia ay nauwi sa kahihiyan at mas lalong nagbigay daan upang lumitaw ang kawalang kakayahan ng kanilang alyansa. Sa isang digmaang puno ng trahedya at kabiguan, ito ang isa sa mga kwentong nagpapaalala na kahit ang pinakamasusing plano ay maaaring gumuho dahil sa mga detalyeng tila maliit ngunit napakahalaga. Ayon kay Lee Sung-kwon, isang mambabatas mula sa South Korea, ang problema sa komunikasyon sa pagitan ng mga sundalong Ruso at North Korean ay hindi lamang isang abala. Isa itong ganap na bangungot. Ang kawalan ng kakayahan ng mga North Korean na maunawaan kahit ang mga simpleng utos ay isang trahedya na naghihintay lamang mangyari. At hindi nagtagal, nagkatotoo ang kinatatakutan ng marami. Ang mas nakakagulat pa ay kung paano ito natagalan bago tuluyang sumabog. Unang isinabak sa labanan ang mga North Korean sa Ukraine
noong Nobyembre ng taong 2024. Sa simula, sila'y itinalaga lamang upang tumulong sa mga unit ng Marine Corps at Airborne Forces sa Kursk Oblast. Subalit, dahil sa kanilang malinaw na kakulangan sa kakayahan, isang himala na walang malubhang sakunang nangyari agad-agad o kaya'y walang ulat na lumabas tungkol dito. Ngunit nang dumating ang pagkakataon, nagsimula ang isang trahedya. Sinabi ni Joseph S. Bermudez Jr., isang eksperto sa depensang North Korean mula sa Center for Strategic and International Studies, na hindi nakakagulat ang mga ganitong kaganapan. Ani niya, ang pagsasagawa ng operasyon sa labanan kasama ang mga kakamping, hindi mo nakakaintindihan ay isang tunay na problema na hindi maitatama ng simpleng bokabularyong militar. Paano mo isasabak sa digmaan ang dalawang hukbo na walang anumang karaniwang batayan at umaasa lamang na magiging maayos ang lahat? Ang ganitong alyansa ay walang pagkakataong magtagumpay mula sa simula pa lamang. Noong Oktubre 2024, isang nalik na audio ang nagbigay linaw sa kaguluhan sa pagitan ng Russia at North Korea. Sa usapang ito, isang sundalong Ruso ang naghayag ng galit sa kawalan ng direksyon ng mga lider kung paano gagamitin ang mga bagong recruit na North Korean. Mas malala pa, mayroon lamang isang tagapagsalin para sa bawat 30 sundalo. Isang hindi praktikal na setup lalo na't nasa gitna ng digmaan. Ang audio na puno ng mura at pagkadismaya ay naglalarawan ng isang alyansang magulo at walang maayos na paghahanda mula pa sa simula. Ang sitwasyon ay lalong pinalala ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Ang mga sundalong Ruso, pagod at nawawalan na ng morale dahil sa tagal ng digmaan, ay hindi natuwa sa presensya ng mga North Korean. Ayon kay Bermudez, ang militar ng Russia ay may malalim na ugat ng rasismo sa kabila ng pagiging multi-etniko ng bansa. Ang diskriminasyon na ito ay malinaw ng tawagin ng mga sundalong Ruso na Chinese ang kanilang mga kakamping North Korean sa nalik na audio. Isang malamig na pagtanggap sa isang alyansang pinilit lamang. Dagdag pa rito, ang mga sundalong ipinadala ng North Korea ay hindi tumutugma sa kanilang inaaasahan. Bagamat inilarawan bilang mga elite soldiers mula sa Storm Corps, ang reputasyon ng unit na ito ay hindi ganap na totoo. Ang Storm Corps ay kinikilala bilang pangunahing unit ng espesyal na puwersa ng North Korea, sinanay sa pagsabotahe ng infrastruktura, infiltrasyon at asasinasyon. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsasanay, ang Storm Corps ay mas malaki kaysa sa karaniwang elite units na may bilang na 40,000 hanggang 80,000. Sa ganitong kalakihan, hindi lahat ng miyembro ay lubos na sinanay o handang harapin ang modernong digmaan. Ang tunay na problema ay nasa kakulangan ng karanasan sa digmaan. Ang karamihan sa mga sundalong ipinadala sa Russia ay mula sa regular na unit ng militar ng North Korea na walang aktwal na karanasan sa labanan. Ang huling malaking digmaang nilahukan ng North Korea ay ang Korean War higit 70 taon na ang nakalipas. Bagamat nagkaroon sila ng kaunting partisipasyon sa mga labanan tulad ng Vietnam War at Yom Kippur War, karamihan sa kanilang mga misyon ay limitado sa mga papel na tagapayo at hindi direktang labanan. Ang ganitong kakulangan sa aktwal na karanasan ay naging malinaw sa kanilang pagganap sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Mark Kanshian, isang eksperto mula sa Center for Strategic and International Studies, ang militar ng North Korea ay sobrang indoctrinated ngunit kulang sa kahandaan. Ang mga sundalong ipinadala sa Russia, kahit pa mula sa Storm Corps, ay hindi handa para sa mga hamon ng modernong larangan ng digmaan. Ang pagkakakilanlan ng kanilang alyansa bilang magulo, hindi organisado, at puno ng tensyon ay malinaw na nagpapatunay na ang pagsasanib ng dalawang hukbong ito ay simula pa lang ay isang pagkakamali. Ang kwento ng mga sundalong North Korean na ipinadala sa Russia ay isang salamin ng isang alyansang puno ng kaguluhan, kakulangan sa paghahanda at sakripisyo ng buhay na tila walang halaga. Sa kabila ng mga pagtatangka na gawing epektibo ang kanilang deployment, malinaw na ang mga sundalong ito ay itinapon lamang sa isang digmaang hindi nila nauunawaan at hindi sila handa. Ayon sa mga eksperto, maaaring ituring ang pisikal at mental na pagsasanay ng mga sundalong North Korean, partikular na ang mga mula sa Storm Corps, bilang matindi.
Sinanay sila upang tiisin ang gutom, sakit, at hirap na maaaring bumali sa sinuman. Ngunit ang ganitong uri ng pagsasanay ay hindi sapat upang magtagumpay sa makabagong larangan ng digmaan kung saan drones, missile, at advanced na teknolohiya ang nangingibabaw. Ang endurance at disiplina ay walang halaga laban sa battle-hardened na hukbo ng Ukraine na sanay na sa makabagong taktika at armas. Ang mga regular na sundalo ng North Korea ay mas malala pa ang sitwasyon. Bagamat sila'y kinakailangan magsilbi sa militar mula 17 taong gulang sa loob ng 10 taon, ang kanilang pagsasanay ay mas nakatuon sa indoctrination at manual labor kaysa aktwal na paghahanda sa labanan. Ang iba sa kanila ay mas marami pang oras sa pagsasaka kaysa sa pagsasanay sa mga armas. Nang subukan ng Russia na bigyan sila ng karagdagang pagsasanay sa mga kampo sa silangang bahagi ng bansa, tulad ng sa Usyrysk at Khabarovsk Krai, kulang pa rin ito para punan ng dekadang pagkukulang sa karanasan. Ang kawalan ng sapat na kaalaman ay higit na pinalala ng kahirapan sa paggamit ng mga armas na ibinigay sa kanila. Bagamat binigyan sila ng mga standard na armas tulad ng assault rifles, anti-tank missiles at grenade launchers, malinaw na hindi sila handa o sanay na gamitin ang mga ito. Ang ilan sa kanila ay pinagkalooban ng mga high-tech na kagamitan tulad ng night vision at thermal imaging devices, mga kagamitang maaaring magbigay ng malaking kalamangan sa tamang mga kamay. Ngunit para sa mga sundalong ito, ang ganitong teknolohiya ay mistulang banyaga at mahirap maunawaan. Sa ilalim ng ganitong kalagayan, ang mga North Korean ay naging cannon fodder lamang. Mga expendable na sundalo na ginagamit upang punan ang kakulangan sa tauhan ng Russia. Ang kanilang mga katawan, maging sa kamatayan, ay tila walang halaga. Ayon sa Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, sinusunog ng Russia ang mga labi ng mga sundalong North Korean upang itago ang lawak ng kanilang mga pagkatalo. Ang ganitong uri ng pagtrato, kahit na sa pagkamatay, ay nagpapakita ng kawalang respeto ng Russia sa kanilang mga kasamahan. Sa mga ulat noong Disyembre 1, kinumpirma ang pagpanaw ng hindi bababa sa 200 North Korean sa labanan sa Kursk. Sa loob lamang ng 3 araw, 50 sundalo ang pinatay ng mga puwersa ng Ukraine, habang 47 ang nasugatan. Sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalo at malalaking bilang ng mga kaswalti, patuloy pa rin ang pagpapadala ng mga reserbang sundalo mula sa North Korea upang mapunan ang kanilang hanay. Ang malagim na realidad na ito ay nagbubunsod ng tanong, ang pagpatay ba ng mga North Korean sa kanilang mga kakamping Ruso ay tunay na aksidente o isang pahayag ng desperasyon? Sa harap ng kanilang malinaw na kawalan ng pag-asa, posible bang ang kanilang aksyon ay isang mensahe? Kung kami babagsak, hihilahin namin kayo pababa kasama namin. Gayunpaman, ang posibilidad na ito ay maaaring simpleng masagot ng katotohanan. Ang kakulangan sa kasanayan, kakayahan, at pag-unawa ng mga sundalong North Korean ay nagbigay daan sa isang alyansang puno ng trahedya. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na nababawasan ang kanilang tsansa na makaligtas sa isang digmaang hindi nila lubos na nauunawaan. Ang alyansa ng Russia at North Korea mula sa simula pa lamang ay tila nakatakdang mauwi sa kabiguan at kalunos-lunos na sakripisyo ng buhay.